Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Ang puri sa iyo, Panginoon. Noong tanong yun, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling niya ang mga may karamdaman. Nang dumidilim na, nilapitan siya ng 12 at sinabi sa kanya, paalisin na po niyo ang mga tao nang makaparoon sila sa mga nayon sa kapahiran sa paligid upang humanap ng makakain at matutuluyan. Nasa isang ilang na lugar po tayo. Ngunit sinabi ni Jesus, kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, wala po tayo kundi 5 tinapay at 2 isda. Kaya kailangan bumili kami ng pagkain para sa mga taong ito. May 5,000 lalaki ang naroon. Ngunit sinabi niya sa kanyang mga alagad, paupuin niyo sila ng bulong-bulutong na tig-50. Gayon ang ginawa nila, pinupo ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain ang lahat at nabusog. Tinipon ang mga alagad ng lumabis at nakapuro sila ng 12 baon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesu-Kristo. Muli isang magandang umaga po sa inyo lahat. Sa kasimula po ng ating pananalisa, kanina may video na pinapanood po sa atin na pinapahayag po na simula po kahapon hanggang sa mga darating na araw, mayroon pong pagbabago sa pananalisa. At ang pagbabago po, ito, luluhod na po tayo pagkatapos ng santo at tatayo po tayo bago natin awitin ang Ama namin. Kaya nakaluhod po tayo sa tinatawag po natin Eucharistic prayer. Ito po ay hindi naman talaga bago. Ito po ay ginagawa na noon pa. Hiniling lang po ng ating mga obispo noon na sana pag pinangga po yung si Kristo'y namatay, tatayo po yung mga tao. Akala po ng ating mga obispo, pinayagan tayo. Yun pala, hindi napansin at naisang tabi. Nung binabalikan po upang paalaala na pagtibayin yung hiniling, ay hindi pala pinayagan. Kaya ibinabalik po ngayon yung pagluhod simula pagkatapos ng santo hanggang pagdating ng Ama namin. Saka lang po tayo tatayo. At ito nga po 3 linggo, ipinakita yung kahalagahan ng pagluhod. Kasi sa panahon natin ngayon,
hindi na alam ng iba kung bakit tumulubot. Kaya itong 3 linggo, pinakita ko yung katisismo na ang pagluhod, una, ay tanda ng pagpapakumbaba. Na kaya po tayo lumuluhod, ay nagpapakumbaba tayo. Kaya tayo ay lumuluhod dahil pinapahid natin sa Diyos ang ating kababaang loob. Tanggap natin sa ating sarili na kung wala ang Diyos, wala naman tayong magagawa. Kaya yun ay tanda ng pagluhod, tanda ng ating pagpapakumbaba sa Panginoon. Ikalawa, kaya po tayo lumuluhod dahil humihingi tayo ng tawad sa Diyos. Humihingi tayo ng tulong sa Diyos. Kaya tayo lumuluhod. Nakikipag-usap tayo sa Kanya. At ikatlo, kaya po tayo lumuluhod dahil kinikilala natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Kinikilala natin ang kapangyarihan ng Diyos na tamang-tama yung araw na itinagda para ipatupad yung nasabing gawain. Ito nga po ang kapistahan ng katawan at dugo ni Kristo. Na sana makita nga po natin na talagang si Jesus ang ating sinasamba, ang ating tinatanggap sa banal na komunyon. Na iyon ang pinapakita ng pagdiriwang ng katawan at dugo ni Kristo. Nagtanggapin natin na totoo na si Kristo yun. Hindi na ostya, hindi na alak, kundi totoong si Jesus ang ating tinatanggap. May kwento po ako tungkol dito nung ako po ay nag-first communion. Kasi 5 taon pa lang po ako, tulad po ng mga bata, sinabihan ko po yung nanay ko, penny ng ostya. Sabi ng nanay ko, anak, hindi pa pwede dahil hindi ka pa nag-first communion. Di ba? Ganun naman sinasabi natin sa mga anak natin, hindi pa anak pwede, alam ang first communion. Kaya ito naman si Eric, nasabi ko sa aking first communion. Noon pong panahon na yun, grade 2 ang first communion. Kaya nasabi ko kung maging grade 2 dahil mag-first communion na ako. Nung ako po ay natapos mag-first communion, masama na loob ko. Bakit po masama na loob ko? Tagal-tagal kong inintay, wala namang palang lasa. Ang tagal-tagal kong inintay, hindi mo pala na mabubusog. Kaya masama ang loob ko. Pero, dapat makanawaan natin ang katawan ni Kristo ay hindi pagkain ng katawan. Dahil kung tatanggapin mo lang ito bilang pagkain ng katawan, wala mo talagang lasa. Hindi ka mabubusog. Dahil ang katawan ni Kristo ay pagkain ng ating kaluluwa. Ito ay pagkain ng ating kaluluwa. Tatanggapin mo siya sa bibig at ilalagay mo sa puso. Huwag mo namang tanggapin sa bibig, tapos iintay mo na lang sa CR na lumabas kinabukasan. Hindi. Dapat tanggapin mo natin siya sa ating puso. Dahil ang tinanggap natin ay walang iba kundi si Jesus. At buong-buong si Jesus. Huwag niyo pong sabihin sa akin, Father, ako po kalahati lang ang tinanggap ko. Bakit? Father, hinati mo yung hosting. Marami po kasi nagsimba kaya hinati-hati. Kaya Father, kalahati lang tinanggap ko. Kalahating katawan lang ni Kristo. Hindi po. Yan man ay kalahati. Yan man ay 1/4. Buong Kristo tinanggap ko. Hindi ko pwede sabihin, kulang yung tinanggap mo. Buong-buo si Kristo tinanggap mo. Tapos may nagsabi pa sa akin, Father, lugi po kami sa inyo. Bakit po ba ako? Kasi mo, Father, kayo dito mo ni Kristo kami wala. Kasi nga naman dito, di ba? Doon sa kali, sinigin natin.
Kristo. Andali ko. Kasama ko sa katawan ni Kristo yung dugo. Kasi kung wala siyang dugo, patay ko yan. Patay na Kristo, pinagab mo. Kaya nga po, pinapakita sa atin na talagang buong Kristo, buhay na Kristo ang ating tinatanggap. At napakaganda ng paalaala ng ating unang pagbasa. Si Melchizedek, binigyan ng tinapay at alak si Abraham. At ang sabi po ni Melchizedek, pagpalain ka ng Panginoon. Ibig sabihin, sa bawat pagdiriwang natin ng banal na misa, tayo ay pinagpapala ng Diyos sa pagtanggap natin ng katawan ni Kristo. Pagpapala ang ipinagkakalob sa atin. Napakasarap pakinggan. Kung maniniwala lang po tayo talaga na si Jesus ang ating tinatanggap, talagang napakalaking pagpapala sa atin. Huwag mo tayong mag-alinlangan na hindi po si Kristo ang ating tinatanggap. Kasi mayroong pare na nag-alinlangan habang siya po ay naglilisa. Yun po ay year 500 po ata. Year 500, 2025 na po tayo. Ang istorya po, si Father nag-isa doon sa Italia. At habang pinantas mo niya yung katawan ni Kristo, hindi siya naniniwala na yun ay katawan ni Kristo. Ano po nangyari? Yung ostya ay naging laman ng tao. Totoo. At ayon sa pag-aaral, ang laman na ito ay yung malapit sa puso. Yung malapit sa puso. At yung kalis ng tinaas niya, alam niyo po, naging dugo. At ito po, yung dugo sa laman, saka yung dugo sa kalis, pareho. Type AB. Type AB. Isipin niyo po, parehas po sila ng dugo. Isa lang ang pinanggalingan ng ibig sabihin. At ayon po sa pag-aaral, nung tinignan po kung anong nangyayari doon sa katawan dugo ni Kristo, maniwala po kayo, meron pa rin doon pong gumagalaw. Ibig sabihin, buhay. Buhay. Kaya please po, huwag kang mag-alinlangan. Maniwala po tayo ng ating tinatanggap ay walang iba kundi si Kristo. Kahit hindi siya kamukha ni Kristo, pero dahil sa Espiritu Santo, si Kristo ang ating tinatanggap. At sana, sa pagtanggap natin si Kristo ang nakita sa atin ng ating kapwa-tao. So, ibig sabihin, maibahagi naman natin ang presensya ni Jesus sa ating kapwa-tao. Na sa pagtanggap natin sa Kanya, nakikita sa ating gawa ang halimbawa ni Kristo. Nakikita sa atin ang mga turo ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya iyon ang hamon sa atin ngayon. Tunay na tunay, si Jesus ang pagkaking nagbibigay buhay. Si Jesus ang ating tatanggapin sa banal na komunyon. At si Jesus ang ibabahagi natin sa ating kapwa. Siya ang pagkaking nagbibigay ng buhay.